Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Tomas na tinaguri ang kambal, isa sa 12, ay hindi nila kasama nang dumating si Jesus. Kaya't sinabi sa kanya ng ibang alagad, "Nakita namin ang Panginoon." Sumagot si Tomas, "Hindi ako maniniwala hanggat di ko nakikita ang butas ng mga pako sa kanyang mga kamay at naisusuot dito ang aking daliri at hanggat hindi ko na ipapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran." Makalipas ang 8 araw, muling nagkatipon sa loob ng bahay ang mga alagad. Kasama na nila si Tomas. Nakapinid ang mga pinto, ngunit pumasok si Jesus at tumayo sa gitna nila. Sinabi niya, "Sumainyo ang kapayapaan." Saka sinabi kay Tomas, "Tingnan mo ang aking mga kamay at ilapit dito ang iyong daliri. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala ka na." Sumagot si Tomas, "Panginoon ko at Diyos ko." Sinabi sa kanya ni Jesus, "Naniniwala ka na ba sapagkat nakita mo ako? Mapapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakita." Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat at makinig sa homilya. Isang maulan, malamig at mahangin na umaga po sa inyong lahat. Maganda bang umaga? Maganda, syempre. Syempre, birthday ni Clarence, no? Happy birthday, Clarence. Magandang umaga, malamig, sarap matulog, no? Pero magandang umaga sa mga nasa barangay, sa mga nasa tahanan na nagsisimba via online at sa lahat ng nasa abroad. Kasama kayo sa aming banal na pagdiriwang dito sa ating parokya. Ngayong araw na ito, pinagdiriwang natin ang kapistahan ni Santo Tomas, isang apostol, o kilala rin bilang nagdududang Tomas o mapagdudang Tomas. Ganito inilarawan ni San Juan si Tomas dahil siya ay nagduda na si Jesus ay muling nabuhay. Binabalik tayo ni San Juan sa kwento ng muling pagkabuhay ni Jesus, no? Balik muna tayo, atras muna tayo, no? Kwento ni Tomas, bida si Tomas. At yung kwento, matapos ni Jesus mabuhay, nakapakita siya sa mga alagad. Pero wala si Tomas. Absent si Tomas, no? Siguro, no, lilibot-libot, namamasyal-masyal siya, no? Wala si Tomas nang magpakita ang ating Panginoon, nang siya'y muling nabuhay. Kaya naman, nang ibalita sa kanya na nabuhay ang Panginoon, hindi siya naniwala. Ayaw niyang maniwala. Anong kondisyon niya? Hanggat hindi ko nakikita ang kanyang mga sugat sa kamay at tagiliran, hanggat di ko napapasok ang aking daliri sa kanyang kamay, hanggat hindi ko napapasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Yun ang kanyang kondisyon. At matapos ang 8 araw, muling nagpakita ang Panginoon. At nang magpakita na si Jesus, sinabi na niya kay Tomas, "Ipasok mo ang iyong daliri sa aking mga kamay. Ipasok mo ang iyong kamay sa aking tagiliran. Huwag ka nang mag-alinlangan. Maniwala
ka na. At doon lang nasabi ni Tomas, Panginoon ko at Diyos ko. Nais kong pagnilayan yung pinakita ni San Juan na kondisyon ni Santo Tomas. Ano yung kondisyon niya? Makita ang mga sugat. Maramdaman muli ang mga sugat ni Jesus. Ang dami-dami namang karanasan ni Tomas kay Jesus. Bakit yun ang naalala niya? Bakit yun ang hiningi niyang kondisyon? At bakit yun ang nagmarka sa kanya? Napansin niyo ba yun? Pwede namang ang daming ibang kondisyon. Bakit yung pang sugat? Bakit yung pang mga butas? Bakit yun? Nagtaka rin ako, ano kayang meron sa sugat at yun ang gustong makita ni Tomas? Noong buhayin muli ni Jesus si Lazaro, kilala niyo si Lazaro, di ba? Yung namatay at muling binuhay ni Jesus. Noong binuhay niya si Lazaro, kasama niya si Tomas noon. Bakit hindi na lang yun ang nagmarka? Bakit hindi na lang yun ang kanyang naalala? No? Siguro pwede niyang sabihin, hanggat hindi ko nakikita na siya'y buhay muli, hindi ako maniniwala. Kasi kaya niyang bumuhay, may pruweba, nasaksihan, naranasan niya na kayang magbuhay muli ni Jesus. Ba't sugat ang hinanap? Ba't di na lang niya sinabi, hanggat hindi ko makita si Jesus mismo, hanggang di ko makita ang mukha niya mismo. Pero ba't ang hinanap niya? Sugat. Noong huling hapunan, si Tomas ang nagsabi kay Jesus, Panginoon, hindi namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman ang daan? Naalala niyo yun? No? Diba? Si Tomas nagsabi nun, pwede na lang sana ang kondisyon niya, hanggat hindi ko nakakausap si Jesus, hindi ako maniniwala. Kasi, di ba, marka yun na nakakausap mo ang Panginoon. Sumasagot sa iyo ang Panginoon. Ba't hindi na lang yun ang naging patunay? Siguro, ganun talaga. Kung ano ang tumatak na isang bagay o karanasan tungkol sa isang tao, siya ang balikan mo. Tama ba yon? Kung ano ang tumatak sa iyo, sa isang tao, siya ang balikan mo. Alam niyo po, chichismis ko yung nanay ko, no? Yung nanay ko, hindi siya expressive, no? Nanay ko, bigyan mo regalo, ganyan lang siya. No? Yan, nanonood nanay ko. Ganyan yan. Oo. Bigyan mo regalo, bigyan mo kasiyahan. Nako, hindi mo maramdaman kung natuwa ba, hindi mo maramdaman kung nagustuhan ba niya, no? Nonchalant, no? Kaya yan yung original na mga Gen Z di ba? Yung mga nonchalant, yung mga walang emosyon, wala man lang. Di mo nararamdaman, hindi siya expressive sa kanyang appreciation, hindi expressive sa pagmamahal, hindi masalita, no? Hindi malambing, wala maramdaman. No? Ganyan yung nanay ko. Pero, yung kanyang pagpapakita ng pagmamahal ay sa serbisyo. Yun ang love language niya. Acts of service. Gaya ng isang tunay na ina. No? Kasi kahit may kasambahay kami, siya yung nagluluto talaga. No? Hindi niya pagagawa yon. Siya talaga yung nag-aasikaso. Yan, ganyan naman magaling ang nanay ko. No? Yung tatay ko, no, wala namang ginagawa, pero ipagtitimpla pa ng kape. No? Hindi ko maintindihan yun. Sabi ko, pag siya ang magtimpla yan. No? Yun naman tatay ko, hindi makainom ng kape ng hindi pinagtitimpla. No? Ganon no? Pati tsinelas, kailangan ilapit sa kanya. May paa naman. Diba? Takang-taka lang din ako. Kahit nung bata kami, ganon. Pasilbi din. No? Nanay ko naman, silbi din. Oh, siguro nga talaga, ganon, no? Ganon. At yun yung marka sa akin ng aking nanay.
Yun yung marka sa akin, no? Kaya nakakakain ako ng maayos pag umuwi ako, no? Inuuwian ko talaga lagi kasi yun ang gusto ko, yung maramdaman yung ganon. Di ba ganon? Kung ano yung nagmarka, yun ang lagi mong maaalala. At maging sa Diyos, may marka sa akin ang Diyos. Oh. Ang marka sa akin ng Diyos, yung dininig niya, yung dasal ko. Ano yung dasal ko? For 6 years, tinanong ko siya, gusto mo ba akong maging pare? Walang kasiguraduhan nung pumasok ako. 6 kaming pumasok, ang natira, ako. Bago ang ordination ko, ayoko na. No? The night before, ayoko na, natakot na ako. Hindi na, sabi ko sa spiritual director ko, wag muna, hindi muna ako papa-ordain. No? Sabi ng spiritual director ko, di ba ang dasal mo? Tanong mo sa Diyos, gusto mo bang ikaw maging pare? Sabi ng spiritual director ko, ikaw na lang ang natira. Hindi pa ba sagot iyan ng Diyos? Hindi pa ba sagot sa iyo yan ng Diyos? At nagmarka iyon. Ngayon, sa awa ng Diyos, no, magsasyam na taon na akong pare. Magsasyam na taon na akong pare na marka yun. At marami pang ibang marka. Pero si Tomas, ang hiniling niya, sugat. Siguro nga, alam niyang ibig sabihin ng mga sugat na iyon. Nang sugat na iyon, pagmamahal. Pagliligtas ng Panginoon. Kaya mga kapatid, ang magandang tanong at pagnilayan, ano ang marka sa iyo ng Diyos? Ano ang nagmarka sa iyo na ginawa ng Diyos? Yun ang magandang balikan. Sa panahong nagdududa ka sa Diyos, balikan mo. Ano ba ang naging karanasan mo at nagmarka sa iyo sa Diyos? Ano pa bang dapat patunayan ng Diyos kung siya'y namatay, nagsugat para sa iyo, para sa atin, dahil sa kanyang pag-ibig? Ngayong kapistahan ni Santo Tomas, balikan natin, ano ang marka sa atin ng Diyos? Na sa tuwing tayo'y naghihirap, na sa tuwing tayo'y nasasaktan, na sa tuwing tayo'y may sakit, may pinagdadaanan, ano ang babalik-balikan natin? Na sa huli, nasasabi natin, Panginoon ko at Diyos ko. Amen? Amen. Sa mga panahon ng ating mga pagdududa, ano kaya ang mga markang ating maaalala? Oh, maganda yan, no? Pag nilayan, baunin po natin. No? Pag nagdududa tayo sa Diyos, ano yung marka na pwedeng magpaalala sa iyo ng pag-ibig niya? Pagduda ko na nagugustuhan ba o mahal ba ako ng nanay ko, balikan ko yung pagsisilbi niya. No? Pag nagdududa ako sa Diyos, tama ba itong ginagawa ko sa pagiging parish priest ko? No? Hindi ako marunong eh. First time ko. Babalikan ko. Oh. Ginusto niya na maging pari ako. Kaya kung anong gagawin ko, gusto niya. Gugustuhin niya. Ganyan ang pag-ibig ng Diyos. May marka. Meron tayong babalik-balikan para atin siyang maalala. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang, humahiking taglay ang pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.